Sinabi nga ng direktor ng Ateneo Center for Research and Development na si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes, and I quote, "Because investors' confidence has been shaken. Foreign investors are pulling back. This scandal," referring to the flood control fund scandal, referring to the Bicameral Conference Committee report scandal, referring to the illegal, invalid, immoral, criminal, unconstitutional 2025 national budget, has created a mix of political risk. Ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ating ekonomiya ay dahan-dahan nang nalulunggo. Dahil na rin sa iskandalo na nagsimula sa pangingialam ng Executive Department sa paglulustay ng pera ninyo. The value of our peso has sunk and has fallen in its lowest level and still stands at 59 to $1. Halos 1/4 of 25% na ng halaga ng ating piso ang nalusaw. Parang kailan lamang noong taong 2022, nasa 55 pesos pa ang palitan ng piso kontra dolyar. Matapos lamang ang 3 taon ni Bongbong Marcos, nasa 59 pesos na ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Ang ating third quarter GDP is at a miserable 4%, the slowest growth in over 4 years, below market expectations and even the government's target range. Sinabi nga ng direktor ng Ateneo Center for Research and Development na si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes, and I quote, "Because investors' confidence has been shaken. Foreign investors are pulling back. This scandal," referring to the flood control fund scandal, referring to the Bicameral Conference Committee report scandal, referring to the illegal, invalid, immoral, criminal, unconstitutional 2025 national budget, has created a mix of political risk, uncertainty, and social unrest. It threatens investment grade rating and undermines our medium-term fiscal framework. Ang GDP, mga kasama, ay ang bilang ng produkto at serbisyong nanalilikha ng isang ekonomiya. Alam na alam ito ng mga kasama natin sa labor, sa hanay ng manggagawa, kagaya ni Atty. Jimmy Miralles. Ang GDP ang siyang ginagamit na pangunahing panukat at sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya at investment confidence. Ito ay kasalukuyang matablay. Ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ating ekonomiya ay dahan-dahan nang nalulunggo. Dahil na rin sa iskandalo na nagsimula sa pangingialam ng Executive Department sa paglulustay ng pera ninyo gamit ang ating taon ng budget.